Bakit kailangan natin ng rebuking? Sabi diyan, rebuking is the way of love. Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Kapag mahal mo, tuwirin mo. Kapag mahal mo, i-rebuke mo. The verse suggests that open rebuke is more valuable and helpful form of love because it provides guidance and direction, potentially preventing harm or negative consequences. Kapag mahal mo, i-rebuke mo. Kapag mahal mo, tuwirin mo. Kapag mahal mo, pagsabihan mo. Para hindi siya mapahamak. Open rebuke is better than secret love. Hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka nagre-rebuke. Kung hinahayaan mo lang siya lumangoy sa pagkakasala, hinahayaan mo siyang malunod sa kasiyahang nagpapahamak sa kanya, hindi ka tunay na kapatid, hindi ka tunay na nagmamahal, hindi ka tunay na kaibigan, hindi ka tunay na ama, hindi ka tunay na ina. Revelation chapter 3:19, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Sa ibang salin, those whom I dearly and tenderly love, I rebuke and discipline, showing them their faults and instructing them. So be enthusiastic and repent. Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior, and seek God's will. Si Lord, nire-rebuke niya yung mga anak niya. Nire-rebuke niya yung mga mahal niya sa buhay. Di ba? Dinidisiplina niya kasi mahal niya na yun. Sabi niya, those whom I dearly and tenderly love, I rebuke and discipline. So, ibig sabihin lang, kapag hindi ka nire-rebuke ni Lord, kapag hindi ka niya tinutuwid, kapag hindi inaalis ni Lord yung mga mali sa buhay mo, hindi ka niya mahal, nahayaan ka lang niya. Nire-rebuke niya kasi gusto niya maging tama, maging tuwid yung buhay ng anak niya. So, be enthusiastic and repent. Change your inner self. Hindi mo binabago yung sarili mo, hindi mo binabago yung pag-iisip mo. Gusto mong magbago, gusto mo ng binagong buhay, gusto mo ng pinagpalang buhay, and yet, you are not seeking God's will into your lives.